Hello sa inyong lahat, welcome back sa ating channel. Dito sa part 1 ng seryeng ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakama-impluwensyang libro tungkol sa power dynamics at strategy, The 48 Laws of Power, ni Robert Greene. Ang librong ito ay isang kamangha-manghang pag-aaral ng mga prinsipyo na humubog sa mga aksyon ng mga makapangyarihang tao sa kasaysayan. Kung gusto mong magkaroon ng edge sa iyong career, mapabuti ang iyong personal na relasyon, o simpleng maunawaan ang mekanismo ng kapangyarihan, may makukuha ka dito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilang mahahalagang batas at kung paano mo ito magagamit sa iyong buhay. Kaya kung handa ka ng tuklasin ang mga sikreto ng kapangyarihan at impluensya, siguraduhing manatili ka. Tara, simulan na natin. Never outshine the master. Ang ibig sabihin nito ay huwag mong ipapakita na mas magaling ka sa iyong mga nakatataas o boss. Dapat mong siguraduhin na palaging mas magaling at mas matalino ang iyong boss kaysa sa iyo. Kapag ipinakita mo ang iyong talento ng labis, maaaring makaramdam ng insecurity ang iyong boss at magdulot ito ng negatibong epekto sa iyo. Mga halimbawa, trabaho. Kung ikaw ay isang empleyado at napansin mong mas magaling ka sa iyong boss sa isang partikular na gawain, huwag mong ipapakita ito ng hayagan. Sa halip, tulungan mo siya at ipakita na siya pa rin ang may kontrol at kaalaman. Kasaysayan. Si Nicolas Fouquet, isang French finance minister noong panahon ni Louis XIV, ay nagdaos ng isang marangyang party upang ipakita ang kanyang yaman at kapangyarihan. Dahil dito, nakaramdam ng insecurity si Louis XIV at ipinakulong si Fouquet. Paano ito makakatulong? Pag-iwas sa insecurity. Kapag hindi mo ipinapakita na mas magaling ka, maiiwasan mong makaramdam ng insecurity ang iyong boss o mga nakatataas. Pagkakaroon ng proteksyon. Ang pagpapakita ng respeto at pagpapahalaga sa iyong boss ay maaaring magdulot ng proteksyon at suporta mula sa kanila. Pagkakaroon ng pabor. Kapag pinapakita mong mas magaling ang iyong boss, mas malaki ang tsansa na makuha mo ang kanilang pabor at tiwala. Sa madaling salita, ang batas na ito ay nagtuturo sa atin na maging maingat sa pagpapakita ng ating talento at kakayahan, lalo na sa harap ng mga taong may kapangyarihan sa atin. Never put too much trust in friends. Learn how to use enemies. Ang ibig sabihin nito ay huwag masyadong magtiwala sa mga kaibigan dahil maaaring magdulot ito ng problema. Sa halip, matutong gamitin ang mga kaaway para sa iyong kapakinabangan. Mga halimbawa, trabaho. Kung ikaw ay isang manager, huwag basta-basta mag-hire ng mga kaibigan. Mas mainam na kumuha ng mga taong may tamang kakayahan at karanasan, kahit pa sila ay dati mong kaaway. Ang mga kaaway ay mas magpupursige upang patunayan ang kanilang sarili. Kasaysayan. Si Michael III, isang Byzantine emperor, ay nagtiwala sa kanyang kaibigan na si Basilius. Ngunit si Basilius ay naging mas makapangyarihan, at sa huli ay pinatay si Michael III upang makuha ang trono. Paano ito makakatulong? Pag-iwas sa pagtataksil. Ang mga kaibigan ay maaaring magtaksil dahil sa inggit o iba pang dahilan. Ang mga kaaway sa kabilang banda ay mas magiging tapat dahil nais nilang patunayan ang kanilang sarili. Pagpapalakas ng posisyon. Ang paggamit sa mga kaaway ay maaaring magbigay sa iyo ng mas maraming resources at suporta. Ang mga kaaway na naging kaalyado ay mas magiging masigasig sa pagtulong sa iyo. Pagiging alerto. Ang pagkakaroon ng mga kaaway ay magpapanatili sa iyo na alerto at handa sa anumang hamon. Ito ay magbibigay sa iyo ng mas matalas na pag-iisip at mas mahusay na estratehiya. Sa madaling salita, ang batas na ito ay nagtuturo sa atin na maging maingat sa pagtitiwala at gamitin ang mga kaaway bilang isang asset sa halip na isang banta. Conceal your intentions. Ang ibig sabihin nito ay huwag mong ipapakita ang iyong tunay na plano o layunin. Kapag hindi alam ng mga tao ang iyong intensyon, hindi nila magagawang pigilan o kontrahin ang iyong mga hakbang. Mga halimbawa, trabaho. Kung may plano kang mag-apply para sa isang mas mataas na posisyon, huwag mo agad ipaalam sa iyong mga katrabaho. Sa halip, magtrabaho ka ng tahimik at maghanda para sa iyong aplikasyon. Kapag handa ka na, saka mo lamang ito ipaalam. Kasaysayan. Si Otto von Bismarck, isang German statesman, ay madalas na gumagamit ng mga smoke screens at red herrings upang itago ang kanyang tunay na intensyon sa kanyang mga kalaban. Dahil dito, nagawa niyang makamit ang kanyang mga layunin nang hindi agad napapansin. Paano ito makakatulong? Pag-iwas sa pagtataksil. Kapag hindi alam ng mga tao ang iyong plano, hindi nila magagawang pigilan o kontrahin ito. Pagkakaroon ng upper hand.
Ang pagtatago ng iyong intensyon ay nagbibigay sa iyo ng kalamangan dahil hindi nila alam kung ano ang aasahan. Pagpapanatili ng kontrol. Ang pagkakaroon ng kontrol sa impormasyon ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang manipulahin ang sitwasyon ayon sa iyong kagustuhan. Sa madaling salita, ang batas na ito ay nagtuturo sa atin na maging maingat sa pagbabahagi ng ating mga plano at layunin upang mapanatili ang ating kalamangan at kontrol. Always say less than necessary. Ang ibig sabihin nito ay dapat mong limitahan ang iyong mga sinasabi. Kapag mas kaunti ang iyong sinasabi, mas nagiging misteryoso at makapangyarihan ka sa mata ng iba. Mga halimbawa, trabaho. Sa isang meeting, kung ikaw ay may ideya o opinyon, subukang ipahayag ito ng maikli at direkta. Ang pagiging masyadong madaldal ay maaaring magdulot ng pag-aalinlangan sa iyong kakayahan at intensyon. Kasaysayan. Si Coriolanus, isang Romanong general, ay nagkaroon ng pagkakataon na maging isang mataas na opisyal. Ngunit dahil sa kanyang pagiging madaldal at pagyayabang, nawala ang suporta ng mga tao at hindi siya nahalal. Paano ito makakatulong? Pag-iwas sa pagsasabi ng mali. Kapag mas kaunti ang sinasabi mo, mas mababa ang tsansa na makapagsabi ka ng isang bagay na maaaring magdulot ng problema. Pagkakaroon ng misteryo. Ang pagiging tahimik at maikli sa pagsasalita ay nagbibigay ng impresyon na ikaw ay may kontrol at kapangyarihan. Ang mga tao ay mas magiging interesado at maghihintay sa iyong susunod na sasabihin. Pagpapanatili ng kontrol. Ang pagkakaroon ng kontrol sa iyong mga sinasabi ay nagbibigay sa iyo ng kalamangan sa mga pag-uusap at negosasyon. Sa madaling salita, ang batas na ito ay nagtuturo sa atin na maging maingat sa ating mga sinasabi upang mapanatili ang ating kapangyarihan at kontrol sa anumang sitwasyon. So much depends on reputation. Guard it with your life. Ang ibig sabihin nito ay napakahalaga ng iyong reputasyon dahil ito ang batayan ng iyong kapangyarihan. Dapat mong protektahan ito ng husto at huwag hayaang masira. Mga halimbawa, trabaho. Kung ikaw ay isang negosyante, mahalaga na mapanatili mo ang magandang reputasyon ng iyong kumpanya. Ang mga negatibong review o feedback ay maaaring makasira sa iyong negosyo, kaya't dapat mong siguraduhin na laging mataas ang kalidad ng iyong produkto o serbisyo. Kasaysayan. Si Julius Caesar ay kilala sa kanyang reputasyon bilang isang mahusay na lider at general. Ang kanyang reputasyon ang nagbigay sa kanya ng suporta mula sa kanyang mga sundalo at mamamayan na naging susi sa kanyang tagumpay. Paano ito makakatulong? Pagkakaroon ng tiwala. Ang magandang reputasyon ay nagdudulot ng tiwala mula sa ibang tao. Kapag may tiwala sila sa iyo, mas madali kang makakakuha ng suporta at kooperasyon. Pag-iwas sa pagsira. Ang proteksyon sa iyong reputasyon ay nagpoprotekta rin sa iyo mula sa mga atake ng iyong mga kaaway. Kapag solid ang iyong reputasyon, mas mahirap itong sirain. Pagkakaroon ng kapangyarihan. Ang reputasyon ay isang anyo ng kapangyarihan. Kapag kilala ka bilang isang maaasahan at mahusay na tao, mas madali kang makakakuha ng mga oportunidad at tagumpay. Sa madaling salita, ang batas na ito ay nagtuturo sa atin na pahalagahan at protektahan ang ating reputasyon dahil ito ang susi sa ating tagumpay at kapangyarihan. At dito na nagtatapos ang video na ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na bahagi ng seryeng ito. Sa susunod na episode, tatalakayin pa natin ang iba pang batas mula sa The 48 Laws of Power, kaya abangan mo yan. Kung mayroon kang mga tanong o komento, huwag mag-atubiling mag-iwan ng mensahe sa ibaba. Salamat sa panonood at tandaan, sa laro ng buhay, ang kaalaman ang tunay na kapangyarihan. Hanggang sa muli.